Sa mahabang kasaysayan ng Pilipinas bilang isang bansang patuloy na umuunlad ngunit patuloy ring humaharap sa mga hamon ng urbanisasyon at kakulangan sa infrastruktura, may mga penomenong umuusbong na tila hindi napapansin ngunit malalim ang epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mamamayan. Isa sa mga pinakatanyag ngunit madalas pinapaliwalang halimbawa nito ay ang Malabanan Poso Negro. Para sa karaniwang Pilipino, ang pangalang ito ay pamilyar, halos karaniwan na lamang, at madalas iniugnay sa isang serbisyong marumi, mabaho at hindi ka nais-nais pag-usapan. Gayunpaman, sa mas malalim na pagsusuri, ang Malabanan Poso Negro ay hindi lamang isang negosyo kundi isang malinaw na salamin ng kalagayan ng lipunang Pilipino, ng estado ng sanitasyon sa bansa, at ng paraan ng pag-angkop ng mga mamamayan sa mga kakulangan ng sistemang panlipunan at pang-infrastruktura. Ang Malabanan Poso Negro ay isang pangalang halos hindi na kailangang paliwanag. Kapag may baradong kanal, umaapaw na septic tank o masangsang na amoy mula sa ilalim ng lupa, isa ito sa mga unang pangalang pumapasok sa isipan ng marami. Ang katanyagang ito ay hindi bunga ng mamahaling patalastas sa telebisyon o social media, kundi ng paulit-ulit na presensya sa pisikal na kapaligiran at ng aktual na pangailangan ng mga tao sa serbisyong kanilang inaalok. Upang lubos na maunawaan ang pag-usbong ng Malabanan Poso Negro, kinailangang balikan ang kalagayan ng sanitasyon sa Pilipinas. Sa loob ng maraming dekada, ang bansa ay naharap sa seryosong kakulangan sa maayos at malawak na sewage system. Sa kabila ng paglaki ng populasyon at mabilis na urbanisasyon, nanatiling limitado ang kakayahan ng pamahalaan na magtayo ng sentralisadong sistema para sa maayos na pamamahala ng wastewater. Dahil dito, karamihan sa mga kabahayan lalo na sa mga urban poor communities at rural na lugar ay umaasa sa septic tank at Poso Negro bilang pangunahing paraan ng pagtatapon ng dumi ng tao. Ang sistemang ito, bagmat praktikal sa kawalan ng alternatibo, ay nangangailangan ng regular na maintenance at paglilinis upang maiwasan ang pag-apaw, kontaminasyon ng lupa, tubig at pagkalat ng mga sakit. Sa ganitong konteksto, umusbong ang pangailangan para sa mga serbisyong dalubhasa sa paglilinis ng Poso Negro. Noong mga unang taon, ang ganitong uri ng trabaho ay hindi itinuturing na marangal o prestihiyoso. Ito ay madalas na iniiwasan, minamaliit at itinuturing na huling opsyon sa hanapbuhay. Gayunpaman, ang kahalagahan nito sa kalusugan at kaligtasan ng komunidad ay hindi may kakaila. Sa gitna ng ganitong kalagayan, unti-unting lumitaw ang mga individual at pamilyang handang pumasok sa ganitong uri ng hanapbuhay. Isa sa mga pinakatanyag na pangalan na naugnay sa serbisyong ito ay ang Malabanan. Ang eksaktong simula ng Malabanan Poso Negro ay nananatiling hindi malinaw. Walang opisyal na dokumento o tala na nagsasaad kung kailan eksaktong nagsimula ang unang operasyon nito. Gayunpaman, batay sa mga salaysay at kolektibong kaalaman ng publiko, pinaniniwala ang nagsimula ito noong kalagitnaan ng ika-20 siglo sa mga urban na lugar ng Metro Manila. Sa panahong ito, mabilis ang pagdami ng mga tirahan ngunit hindi sabay ang pagunlad ng sewer system. Ang pangalang Malabanan ay sinasabing hango sa apelyido ng isang pamilyang unang nagbigay ng serbisyo ng paglilinis ng Poso Negro. Sa simula, ang operasyon ay simple, kulang sa makabagong kagamitan at kadalasang mano-mano ang proseso. Ang trabaho ay mabigat, mapanganib at madalas isinasagawa sa ilalim ng hindi kanais-nais na kondisyon. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na lumago ang pangailangan sa ganitong serbisyo. Habang dumarami ang mga tahanan at establishmento, dumarami rin ang mga Poso Negro na kailangang linisin. Ang tagumpay ng mga naunang operator ay nagsilbing inspirasyon sa iba. Unti-unting dumami ang mga individual at pamilyang pumasok sa parehong hanapbuhay. Sa kawalan ng mahigpit na regulasyon at malinaw na proteksyon sa pangalan, ang apelyidong Malabanan ay ginagamit ng marami. Sa paglipas ng panahon, ang pangalan ay hindi na lamang tumutukoy sa isang partikular na pamilya o negosyo kundi naging pangkalahatang katawagan para sa serbisyo ng Poso Negro Cleaning. Ang pagiging isang generic brand ng Malabanan Poso Negro ay isa sa mga pinakakaibang katangian nito. Sa halip na manatiling eksklusibo, ang pangalan ay naging bukas sa sinumang nagnanais pumasok sa industriya. Dahil dito, mahirap tukuyin kung sino ang tunay na may-ari ng Malabanan Poso Negro. Sa katotohanan, walang isang individual o korporasyon na maaaring ituring na nagmamay-ari ng lahat ng operasyong gumagamit ng pangalang ito. May mga rehistradong negosyo na legal na gumagamit ng pangalan. May mga pamilyang nagmana ng operasyon mula sa mga naunang henerasyon at may mga independenteng operator na ginamit ang pangalan dahil sa lakas ng recall nito sa publiko. Sa ganitong pananaw,
Ang malabanan ay hindi pagmamayari ng isang tao kundi ng kolektibong kamalayan ng lipunan. Ang kasikatan ng Malabanan Poso Negro ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng mahalagang salik na magkakaugnay. Una, ang serbisyong inaalok nito ay isang pangunahing pangangailangan. Ang problema sa baradong septic tank o poso negro ay hindi maaaring ipagpaliban o baliwalain. Kapag nangyari ito, agarang solusyon ang kailangan. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang isang serbisyong madaling maalala at madaling mahanap. Ang pangalang Malabanan ay naging sagot sa ganitong pangailangan. Ikalawa, ang pangalan mismo ay simple, direkta at malinaw ang ipinapahiwatig. Hindi na kailangan ng paliwanag kung ano ang ginagawa ng negosyo dahil nakapaloob na ito sa pangalan. Ang malawak na presensya ng Malabanan Poso Negro sa iba't ibang bahagi ng bansa ay isa ring dahilan ng kasikatan nito. Halos bawat komunidad ay may makikitang anunsyo ng Malabanan. Ang paulit-ulit na pagkilala at pagkakita sa pangalan ay nagpatibay sa alaala ng publiko. Sa paglipas ng panahon, ang Malabanan ay naging bahagi ng pang-araw-araw na wika at kamalayan ng mga Pilipino. Kahit ang mga taong hindi pa kailanman gumamit ng serbisyo nito ay pamilyar sa pangalan dahil sa lawak ng presensya nito sa kapaligiran. Ang dami ng Malabanan Poso Negro sa Pilipinas ay malinaw na refleksyon ng kalagayan ng bansa sa larangan ng infrastruktura at ekonomiya. Dahil sa kakulangan ng maayos na sewer system, patuloy ang pangailangan sa septic tank services. Kasabay nito, ang ganitong negosyo ay naging isang alternatibong kabuhayan para sa maraming Pilipino. Hindi ito nangangailangan ng mataas na antas ng formal na edukasyon at sa tamang kagamitan at karanasan, maaaring magsimula ang isang individual ng sariling operasyon. Sa isang bansang maraming mamamayan na naghahanap ng mapagkakakitaan, ang Malabanan Poso Negro ay nagsilbing praktikal at realistiko na opsyon. Isa sa pinakakontrobersyal ngunit epektibong aspeto ng Malabanan Poso Negro ay ang paraan ng kanilang pag-aanunsyo. Ang pagpipintura o pagdidikit ng pangalan at contact number sa mga pader at poste ay isang murang paraan ng advertising na naging napaka-epektibo sa konteksto ng Pilipinas. Bagamat madalas itong punahin bilang anyo ng visual pollution at labag sa ilang lokal na ordinansa, hindi may kakala na ito'y naging matagumpay sa pagpapalaganap ng serbisyo. Ang ganitong paraan ng patalastas ay direktang nakarating sa target na komunidad, lalo na sa lugar na walang access sa digital advertising. Sa paglipas ng panahon, ang mga patalastas na ito ay naging bahagi na ng urban landscape at isang simbolo ng presensya ng Malabanan sa bansa. Sa kasalukuyan, ang industriya ng Poso Negro cleaning sa Pilipinas ay patuloy na umiiral at nagbabago. May mga kumpanya nagmodernisa at gumamit na mas advanced na kagamitan, mas maayos na sistema ng pagtatapon ng waste at mas mahigpit na pagsunod sa mga regulasyon ng pamahalaan. Kasabay nito, nananatili rin ang tradisyonal na operator na patuloy na umaasa sa simpleng kagamitan at lokal na customers. Ang pagkakaroon ng 2 anyo ng operasyon ay nagpapakita ng lawak at lalim ng industriyang kinakatawan ng Malabanan Poso Negro. Ang tanong kung buhay pa ba ang may-ari ng Malabanan Poso Negro ay isang tanong na walang tiyak na sagot. Dahil walang isang kinikilalang tagapagtatago may-ari, mas makabuluhang sabihin na buhay pa ang industriyang kinakatawan ng pangalan. Ang Malabanan ay patuloy na umiiral hindi dahil sa isang tao kundi dahil sa patuloy na pangangailangan ng lipunan. Hanggat may tahanang gumagamit ng septic tank at hanggat hindi ganap na naayos ang sewer system ng bansa, mananatiling mahalaga ang papel ng Malabanan Poso Negro. Sa kabuuan, ang Malabanan Poso Negro ay higit pa sa isang negosyo. Ito ay isang malinaw na salamin ng kalagayan ng lipunang Pilipino, ng kakulangan ng infrastruktura, at ng kakayahan ng mga mamamayan na umangkop sa pang-araw-araw na buhay. Ang pangalan ng Malabanan ay maaaring nakasulat lamang sa mga pader at poste, ngunit ang kahulugan nito ay malalim na nakaukit sa kasaysayan at kamalayan ng sambayanang Pilipino. Sa patuloy ng pag-iral nito, pinatutunayan ng Malabanan Poso Negro na ang serbisyong tumutugon sa tunay at praktikal na pangailangan ng lipunan ay mananatiling mahalaga, anuman ang pagbabago ng panahon at teknolohiya.